Alam mo ba na may 4 na salita na kayang magbago ng buong ugnayan mo sa isang babae? Hindi ito mga salitang sweet, hindi ito mga pangako, at siguradong hindi ito mga bolang linya na nakuha mo sa social media. Ang mga salitang ito ay galing sa pilosopiya ng Stoicism, isang pag-iisip na lumikha ng mga pinakamatatag na lalaki sa kasaysayan, mga emperador, mga mandirigma, mga taong nananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Pero narito ang katotohanan na ayaw mong marinig. Karamihan sa mga lalaki ay nabibigo, hindi dahil hindi nila alam kung ano ang dapat sabihin. Nabibigo sila dahil hindi nila alam kung sino sila. At ang mga babaeng may halaga ay nakakaamoy nito mula sa malayo. Kaya kung handa ka nang marinig ang katotohanan, ang totoo walang halong kasinungalingan na katotohanan tungkol sa kung bakit ka nabibigo sa mga babae, manatili ka rito. Dahil ang 4 na salitang ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano ka makikipag-usap sa kanila. Ito ay tungkol sa kung paano mo pagagalinghin ang parte ng iyong sarili na naghahangad ng pagpapatunay mula sa kanila. Isipin mo ang huling beses na nag-usap ka sa isang babaeng gusto mo. Naalala mo ba ang sensasyon sa iyong dibdib? Ang bigat, ang pag-aalinlangan, ang paulit-ulit na tanong sa iyong isipan. Tama ba ang sinabi ko? Nagustuhan niya ba ako? Dapat ba akong mag-follow up or maghihintay? Ito ang sakit na walang gustong aminin. Ang sakit ng hindi sigurado sa sarili. Ang sakit ng pag-asa na baka sakaling iba ka sa kanya. Na baka sakaling piliin ka niya. Ngunit sa likod ng sakit na iyan ay mas malalim pang sugat. Ang takot na hindi ka sapat. Na kahit gaano ka pa kagaling magsalita, magdamit o kumita ng pera, may kulang pa rin. At sa tuwing nakikita mo siyang nag-i-scroll sa Instagram, o nakikipag-usap sa ibang lalaki, bumabalik ang tanong na yan. Bakit hindi ako? Kaya ano ang ginagawa mo? Sumusubok kang maging mas interesante, mas mabait, mas maalaga. Pinapakita mo ang lahat ng mabuting intensyon mo. Pinaparamdam mo sa kanya na espesyal siya. At pagkatapos, wala, seen, dry replies. Busy ako ngayon. O mas masahol pa, ginagawa kang emotional tampon habang nagkukwento siya tungkol sa iba niyang mga problema, kasama na ang tungkol sa ibang lalaking hindi siya nirerespeto. Ang totoo, hindi ka nabibigo dahil kulang ka ng linya. Nabibigo ka dahil ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay nanggagaling sa maling lugar, nanggagaling sa pangangailangan, sa takot, sa desperasyon na maging sapat sa mata niya, at ang mga babae, lalo na yaong may respeto sa sarili, ay nakakaamoy nito. Hindi dahil masama sila, kundi dahil natural lang sa tao na umatras kapag may humihila ng sobra. Kaya ano nga ba ang tunay na problema? Hindi ang mga babae, hindi ang modernong dating culture, hindi ang social media. Ang problema ay ang attachment mo sa resulta. Ang desperasyon mong kontrolin kung paano kanya makikita. Marcus Aurelius, isa sa pinakadakilang Stoic emperor, ay nagsabi, ang iyong isip ay magiging katulad ng iyong madalas na iniisip. Kung palagi mong iniisip na kailangan mong patunayan ang iyong halaga, lagi kang magiging kulang. Dahil hindi mo kailanman makukuha ang sapat na pagpapatunay. Tingnan mo, tayo ay lumaki sa mundo kung saan sinasabi sa atin na ang halaga natin ay nakadepende sa kung paano tayo tinitingnan ng iba. Ang ating mga magulang ay nagmalaki kapag nakakuha tayo ng mataas na grado. Ang ating mga kaibigan ay pumapalakpak kapag may nobya tayo. Ang lipunan ay nagsasabing, matagumpay ka kapag may magandang kasintahan sa tabi mo. Kaya ano ang nangyayari? Nagiging validation-seeking machine ka. Ang bawat interaksyon mo sa isang babae ay hindi tungkol sa tunay na koneksyon. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na may halaga ako, kaya akong mahalin, kaya akong piliin. At iyan ang rason kung bakit ka nabibigo. Dahil ang tunay na atraksyon, ang uri ng atraksyon na lumilikha ng malalim na respeto at pagnanasa, ay hindi nanggagaling sa pangangailangan, nanggagaling sa kalayaan. Sa lalaking alam kung sino siya, anuman ang mangyari. Sa lalaking hindi humihingi ng permiso na maging siya. Epictetus, isa pang dakilang Stoic philosopher, ay nagsabi, walang alipin ang taong malaya sa loob at walang malaya ang taong alipin ng kanyang pagnanasa. Pag-isipan mo yan. Habang desperado kang makuha ang atensyon niya, ang approval niya, ang pag-ibig niya, ikaw ay alipin. Hindi niya kailangang gawin kahit ano para kontrolin ka. Ang iyong sariling pangangailangan ang gumagawa niyan. Kaya ano ang solusyon?
Ano ang mga salitang gustong marinig ng mga babae ayon sa Stoicism? Narito ang 4. Unta, nirerespeto kita. Hindi pogi ka, hindi special ka sa akin, kundi nirerespeto kita. Ang respeto ay hindi emosyon. Ito ay desisyon. Ito ay recognition na ang taong nasa harap mo ay may sariling mundo, mga pangarap, mga takot, at kalayaan, at hindi mo kailangang kontrolin ang kahit ano sa mga iyon. Ang karamihan ng mga lalaki ay hindi nag-aalok ng respeto. Nag-aalok sila ng atensyon, pagpuri, at pag-asam. Lahat ng ito ay may halong pag-asa na makakuha ng kapalit. Pero ang respeto ay walang hinihintay na kapalit. Ito ay unconditional. Kapag sinabi mo o ipinakita mo na nirerespeto mo siya, hindi dahil gusto mong makuha ang kanyang pag-ibig kundi dahil karapat-dapat siya, nagbabago ang lahat. Dahil ngayon, hindi ka nangangailangan sa kanya. Kinikilala mo lamang siya. Responsable ako. Ang mga babaeng may halagang totoo ay hindi naghahanap ng perpekto. Naghahanap sila ng mature. At ang maturity ay simpleng ito. Ang kakayahang aminin na ikaw ang may pananagutan sa iyong buhay, sa iyong emosyon, sa iyong mga pagkakamali, sa iyong kinabukasan. Ang karamihan ng mga lalaki ay tumatakbo mula sa responsibilidad, sisisihin ng ex, sisisihin ng trabaho, sisisihin ng mundo. Pero ang lalaking stoic, tinatanggap niya ang bawat resulta bilang produkto ng kanyang mga desisyon. Kapag sinabi mo responsable akong hindi ka nagpapakumbaba, ipinakikita mo na kontrolado mo ang iyong buhay. At iyan, ang kapangyarihang iyan, ay magnetic. Aster, mayroon akong direksyon. Ang babae ay hindi nais ng lalaking perfecto. Nais nila ng lalaking may patutunguhan. Hindi mahalaga kung anong trabaho mo. Hindi mahalaga kung gaano pakalayo ang iyong mga pangarap. Ang mahalaga, may vision ka, may prinsipyo ka, may layunin ka na mas malaki pa sa pag-ibig, sa sex, o sa validation. Ang Stoics ay nagturo na ang buhay ay may purpose, at ang purpose na iyan ay hindi nakasentro sa iba. Ito ay nakasentro sa virtue, sa pagiging mabuting tao, sa paglilingkod sa mas malaki pa sa sarili. Kapag sinabi mo mayroon akong direksyon, hindi ka nagyayabang. Ina-anchor mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi maaalog ng emosyon, rejection, o opinyon ng iba. 4. Pipiliin kita pero hindi ko kailangan ng iyong approval. Ito ang pinakamahirap na maintindihan. Pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Ang paradox ng pag-ibig ay ito. Kapag mas kailangan mo ito, mas hindi mo ito makukuha. Kapag mas kalmado ka pag wala nito, mas dumadating ito sa iyo. Kapag sinabi mo o ipinakita mo, napipiliin mo siya dahil gusto mo, pero hindi mo kailangan ng kanyang oo para maging kumpletong tao. Binibigyan mo siya ng espasyo na tunay na pumili. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka namimilit. Inaalok mo ang iyong presensya, hindi bilang solusyon sa kanyang kalungkutan, kundi bilang regalo na pwede niyang tanggihan. At yan, ang kalayaang yan, ay ang tunay na foundational bagay ng respeto. Ngunit paano mo ba talagang gaganap ang mga ito? Hindi sapat ang pag-intindi. Kailangan mong isabuhay. Umaga, magsulat ng stoic reminder. Bago ka tumingin sa iyong phone, magsulat ng isang linya sa journal. Ang aking halaga ay hindi nakadepende sa sino ang pipiliin ako ngayong araw. Ito ay simpleng gawain na nagre-reset ng iyong pag-iisip. Pinapaalala ka nito na ang validation ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob. Tanghali gumawa ng isang desisyon na walang hinihintay na approval. Bumili ng libro na gusto mo kahit walang ibang interesado. Kumain mag-isa sa restaurant na gusto mo kahit walang kasama. Gumawa ng desisyon base lang sa kung ano ang totoo para sa iyo. Hindi dahil papansinin ka, kundi dahil iyan ang gusto mo. Ang mga simpleng desisyon na ito ay nagtuturo sa iyong utak na hindi mo kailangan ng audience para maging totoo. Hapon, makipag-usap ng walang agenda. Kapag nag-usap ka sa babae o kahit sino, tanungin mo ang sarili mo, may hinihintay ba akong resulta dito? Kung oo, huminga ng malalim. At talikuran ng attachment, makipag-usap hindi para makakuha ng numero, hindi para gawing impressed, kundi para maging totoo. Ang irony, kapag wala kang agenda, mas nagiging interesante ka. Gabi, reflection. Nasaan ba ako nang hingi ng validation? Bago matulog, tanungin ang sarili mo. Kaninong opinyon ba ang hinintay ko ngayong araw? Bakit? Isulat ito. At pag-isipan kung paano mo ito maiiwanan bukas. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid.
Tungkol ito sa pagiging aware ng iyong mga takot, ng iyong mga pangangailangan, at ng iyong kapangyarihang pumili ng ibang response. Ngunit narito ang delikado. Matapos mong basahin ito, may mangyayari sa iyo. Magsisimula kang mag-isip. Gets ko na. Kailangan ko lang maging indifferent. Kailangan ko lang ipakita na wala akong pakialam. At doon ka mabibigo. Dahil ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagiging emotionally unavailable o sa pag-arte na wala kang nararamdaman. Ang Stoicism ay tungkol sa pagiging free. At ang kalayaan ay hindi nangangahulugang walang malasakit. Nangangahulugan ito na ang malasakit mo ay hindi nakadepende sa kung paano kanila titingnan. Ang ego mo ay sasabihin sa iyo, tingnan mo, wala akong pakialam. Kaya ako cool ngayon. At iyan ay isa pang uri ng desperasyon. Isa pang paraan ng paghahanap ng validation. Ngayon lang, sa pamamagitan ng pag-arte na hindi mo kailangan ito, alerto ka. Dahil ang pagitan ng tunay na kalayaan at fake indifference ay napakaliit, pero ang pagkakaiba nito sa resulta ay napakalaki. Ang tunay na lalaking stoic, marunong magmahal ng malalim, marunong mag-alaga, marunong maging vulnerable. Ang pagkakaiba lang, hindi niya ginagawang hostage ang kanyang kapayapaan base sa kung paano tumugon ang babae. Kaya ano ang mangyayari kapag tunay mong natutunan ito? Unang-una, magiging kalmado ka. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil alam mong ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kahit sino. Pangalawa, magiging attractive ka. Hindi dahil nag-acting ka, kundi dahil totoo ka. At ang authenticity, ang tunay na pagiging ikaw ng walang halong takot, ay isa sa pinakabihirang at pinaka-attractive na katangian sa mundong ito. Pangatlo, magsisimula kang mag-attract ng tamang uri ng babae. Hindi yaong naghahanap ng entertainment. Hindi yaong nag-e-experiment lang. Kundi yaong handang makita ka, ang totoo mong ikaw, at piliin ka dahil doon. At pangapat, at ito ang pinaka-importante, magiging malaya ka. Malaya na mahalin ng walang takot. Malaya na lumayo kapag hindi ka nire-respeto. Malaya na maging ikaw, anuman ang sabihin ng iba. Dahil sa huli ang apat na salitang ito, nire-respeto kita, responsable ako, mayroon akong direksyon, pipiliin kita pero hindi ko kailangan ng iyong approval, ay hindi lamang para sa mga babae, ito ay para sa sarili mo. Ito ay ang foundation ng lalaking alam kung sino siya, ng lalaking may prinsipyo, ng lalaking hindi sumusuko sa katotohanan kahit mahirap, at yung uri ng lalaki, hindi siya nawawalan ng tulog dahil nagsin siya. Hindi siya nag-aalala kung bakit hindi niya na-impress ang isang babae. Dahil alam niya, ang taong para sa kanya ay makikita siya. At kung hindi, okay lang. Dahil kumpletong tao siya, kahit mag-isa. Kaya narito ang challenge ko sa iyo. Gumawa ka ng isang desisyon na walang hinihintay na validation. Baka iyon ay ang pag-cancel mo sa plano na hindi mo talaga gusto. Baka iyon ay ang pag-text mo sa taong gusto mo nang walang attachment sa sagot niya. Baka iyon ay ang simpleng paglalakad mag-isa at pagtanggap na ayos ka na kahit walang pumapalakpak. At pagkatapos tatanungin mo ang sarili mo, naging mas malaya ba ako o mas desperado? Kung mas malaya, ipagpatuloy mo. Kung mas desperado, tigilan mo at bumalik sa simula. Dahil ang self-mastery ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang daily practice. Isang paulit-ulit na pagpili na maging totoo kahit na takot ka. Na maging matibay kahit na mahirap. Na magmahal kahit na walang garantiya. Yan ang stoicism. Yan ang lalaking gusto ng mga babaeng may halaga. At mas importante pa, yan ang lalaking magiging ikaw kapag handa ka ng tigilan ang pagkunwari at simulang mabuhay. Kaya simulan mo na ngayon. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kung may nag-click sa iyo, kung may nabago sa pag-iisip mo, comment mo sa baba ang malaya ako para malaman kung may narating tayo ngayong araw. At kung alam mong may kaibigan kang kailangan marinig ito, yung lalaking palaging naghahanap ng validation, yung desperado sa atensyon ng isang babae, i-share mo sa kanya. Hindi para siraan mo siya, kundi para tulungan mo siyang maging malaya. Mag-subscribe din kung gusto mong matuto pa ng stoic wisdom na pwede mong gamitin araw-araw. Hindi ito motivational bullshit. Ito ay real philosophy para sa real problems. Maraming salamat sa pakikinig. At tandaan, ang kalayaan ay simula ng lahat.